Hello everyone, ako nga pala si Don Pasquilito at welcome to my vlog. Share ko lang yung aming experience nung pumunta kami sa Mount Daraitan sa Tanay Rizal noong January 2, 2024. So nung January 1, 2024, New Year, nagsimba muna kami sa Quiapo Church. Nagpasalamat sa mga blessings at humingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa natin. Tapos, nag-pray na rin natin no, na maging safe yung ating magiging travel. Makauwi ng ligtas at ma-enjoy yung moment. Tapos, after namin magsimba, dumiretso na kami sa Cubao para i-meet up yung mga kasama naming joiners. Kung limited kayo sa budget, advice ko, makisali kayo sa mga ibang travelers sa Facebook, yung mga joiners, para mas makatipid kayo. Kagandahan nun, magkakaroon pa kayo ng mga bagong kakilala, mga bagong kaibigan. Tapos nakatipid pa kayo. Nung kumpleto na kami, dumiretso na kami sa Barangay Daraitan, Tanay Rizal. Nakarating kami doon ng 3 a.m. ng January 2, 2024. So, puyat pa kami. Walang halos tulog. Kaya, bago namin umpisan yung akyat, nagkape-kape muna kami. Tapos, kwentuhan sa mga bagong kakilala na mga joiners. Pagkatapos namin magkape, mga 4 a.m. na, ay nag-start na yung briefing ng aming tour guide na si Tatay Panyong. Po si Tatay Panya magiging gabay niyo po maghapon po. Anthony po. Kuya, lang. Ako na magdadagdag. Good morning po ulit. Ang Mount Daraitan po ay may taas na 739 meters. Nalalakad po siya ng 3 hanggang 4 na oras. Depende po sa bilis po natin. Sa 100%, 10% po lang ang flat. Ako lang kung maputik pa ngayon. Ito talaga maputik. Dating natin sa summit, pagkatapos dito, Arctic. Ito po naman ay 3 station. Ay station 1 ay medyo malapit sa halfway. 2 kilometers po siya. Yung paakyat. Ano ba oras, Fernando? Sa paglakad po natin sa pag-akyat, kailangan po natin bawat isa flashlight po gubat po yung nadaanan natin, maliit po line tray. Hindi rin magagapay yung may ilaw at yung walang ilaw. Anumang bagay ng basura po, maliit man o malaki, kahit tissue po kailangan isilid natin sa bag natin, bulsa ng bag. Dito po sa river, ay lugar po lang na tuturo namin kung saan pwede kayo mag-swimming. Medyo malakas po yung current. Delikado pa sa kuwan. Hindi katulad ng summer na kalmado lang ang tubig. May lugar naman paliguan talaga na ituturo sa inyo. Yung pong Tinipak River na dito po sa baba, wala sa taas po Sa taas po wala water source. Kaya dito pa lang mag-prepare na kayo ng tubig. Dapat 1 liter bawat isa po. Dagdag ka. Dadagdag ko po. Ako natin sa 3, may 15 minutos. Ito po ay kung tutusin po, at ako konti lang po pwede dito mag-solo-solo. Pero kung may kaya sumusunod sa atin, hindi pwede dito mag-solo-solo. Ito po yung group lang. Ito po ito po yung group, ito po yung solo-solo. Yung ulap naman po, bihira nun po yun. Ito naman sa Facebook Tok, ito, dalawang klase po yung nakikita. Ito, busbuhay, at ito po. Tapos po, kung makuha nyo ng 3 oras, ganyan din po yung pababa. Kinukuha po ng 1 oras kalahati itong mismong Tok hanggang Puso. At tapos, pagkatapos po dito sa Puso, na 2 hours hanggang Barangay po.
Katapos po, pinagbabawalan po dito, yung nagme-maintain naman ng gamot, o ano man. Diba ng injury, medyo itong ating puro akit ito. Ang patag-patag lang po ng konti, patag lang. Makalampas lang to. Kung matarik po sa pakyat, mas matarik na konti lang po yung patrik. Ang sabi nga ni Kuya Panyo, yung ating flashlight, medyo maliit lang po yung ating dito, malog pa. Pagdating sa pakyat, maliit, ano na yan. Hindi na pwede tayo magtalawa lang po ng dahil ang nasa unahan po yung isa. Ikaw na, paano ipadadagdag mo? Kasi po, kalimitan po dito, mabato po yung taral Sa 100%, 10% lang po yung flat, 90% puro akyat. Kaya gamit na kayo ng GPS gapang para safe. Kaya kailangan nyo talaga ng gap. Kasi pag pababa po, may mga lubid na po siya pag pababa na ng barangay ulit. At kung kayo may pupuntahan po, lagi po kayo magpapaalam. Kasi mahirap po kung saan kayo mapadaan kasi maraming pong daan dyan. Kung maliw kayo. Kaya lagi pong guide lang, lagi po yung nauna sa taral po. At kung mapicture naman kayo, sa lang po, kasi nala kayo sa ating mga guide po. Kasi may parte po siya na may buwis buhay. So sinasabi ni Amay sa dulo ngayon, pwede nyo itong puntahan kung kaya nyo lang. Para kayong nasa Montalban. Sa Espadang Bato. At sige yun po. lang po kung may katanungan pa po kayo, itarin po natin huwag kayong mahiya dito na humingi ng pahinga, libre po yan. Kung kahit ng bundok, dahan-dahan lang po yan, hindi po yan bigla. Kasi sabi nga po lang, matarik po. Ang patag lang dyan, station 2. Halimbawa, kung hindi na po makakait ng summit, may option po tayo para sa hard-pick. Yung hard-pick po kalahati lang. Pero kung nito na naman kayo, kaya yun para kayo yun lang po yung pagkakait. Ilan po. Yun sana sabihin sa dulo, ng formation, optional po sa inyo yan. Kasi ang salit lang po nila ng organization yung 35. Kasi yung pong mga pupunta dyan ibang lugar, kaya ng dulo ngayon, Quezon na po yan. Yan. Kung kaya nyo ba po makapunta ron. Kasi kalimitan, pagbaba talagang hindi na po kinakaya hanggang dito na sila sa kalahati. At yun lang po. Paano po makapag-group picture? Pagkatapos nung briefing, inumpisahan na namin umakyat. So dito sa pag-akyat, wala akong masyadong camera footage kasi napakahirap nung daan. Napakatarik, mabato, at napakadulas. Sobrang dulas. Kaya delikado. Kaya focus kami sa pag-akyat talaga. Kasi ang tatalim pa ng mga bato doon sa Mount Daraitan. Nakapag-video na lang ako ulit nung naka-1 kilometrong akyat na kami. Kung aakyat kayo dito, advice ko, wag na wag kayong magsusuot ng tsinelas. Pagsisisihan nyo yan. Magsuot kayo ng sandals or sapatos na pangbundok talaga, pang-akyat talaga. Magdala rin kayo ng flashlight tsaka gloves kasi talagang gagapang kayo. Totoo yung sinabi ni Manong Tour Guide na GPS, gapang para sigurado kasi napaka-challenging nung terrain. Nung makarating kami sa Station 1, nagpahinga muna kami saglit. Inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Tapos, akyat ulit. Pagdating sa Station 2, pahinga ulit. Rehydrate. Tapos, akyat na naman ulit. Kapag pupunta kayo dito at aakyat, siguraduhin nyo na kondisyon yung katawan nyo. Dapat may preparation kayo, nagja-jogging kayo a week before kayo pumunta dito. Diyan sa footage na yan, makikita nyo na napakatarik at napakadulas talaga nung daan, napakaputik. Iba ba yung dinaanan nila?
Station 3 na kami dito. Malapit-lapit na kami sa summit. Konting tiyaga na lang. Yung dalawang tour guide namin, inaantok pa. Warm up pa lang daw nila yan. Pagkatapos nung 3 oras na pag-akyat, nakarating na rin kami sa summit. Makalipas ang 3 oras na lakad, nandito na kami sa pinaka-tuktok ng Mount Daraitan. Ang saklap lang kasi wala kaming makitang view sa ibaba dahil tatakpan ng mga fog, hamog. Sayang naman. Ayan. Salamat sa Diyos kasi kahit na marami sa amin na balibag-balibag, na dulas-dulas, nakarating kami sa tuktok ng maayos. Lugi. Sayang! Hoy, mga gusto mong bumaba dyan. Dali lang. Puro pang 2x2 yung view. White background. At habang nagpapahinga kami sa tuktok, syempre, magyayabang muna tayo sa camera. Success! Malaking pagkakamali ko yung pagsuot ng manipis na tsinelas. Napakatalim ng mga bato talaga. Kaya makita nyo, talagang pinipilit ko na lang umakyat. Pero siyempre, pag nakaharap yung camera, dapat mayabang pa rin tayo. Ito yung literal na 2x2 picture, whole body, white background. Nagpalipas kami ng 30 minutes dun sa tuktok kasi hinihintay namin na mawala yung fog para makita namin talaga yung magandang view. Kaso bigo kami, hindi umalis yung fog. Kaya nagyabang-yabang na lang ako sa harap ng camera, syempre. At bago kami bumaba, syempre, huwag kalilimutan ang group picture para sa tagumpay. Pagkatapos namin mag-picture-picture sa itaas, pababa na kami at pupunta naman kami sa Heart of Daraitan, sa kabilang side to ng bundok. At pagkatapos ng mahigit 1 oras, nakarating na kami sa Heart Peak of Daraitan. Ito yung view doon, napakaganda. Mesmerizing. Very peaceful. Yung river na yon, yung Tinipak River. Bali, after ng Heart Peak ay doon kami pupunta. Pero syempre, bago kami bumaba, huwag kalilimutan ang group picture para sa tagumpay. Ang akala namin nung umpisa, yung pag-akyat ang pinakamahirap na pagsubok. Yun pala, na-realize namin, yung pagbaba pala ang pinakamahirap sa lahat at pinakadelikado. Kaya naman mas matagal yung oras ng pagbaba namin kaysa yung pag-akyat namin kanina. Inabot kami ng 3 oras para makaakyat.
Inabot naman kami ng 4 na oras para makababa. Kinakantsawan nga kami yung tour guide namin na si Tatay Panyong kasi yung mga ibang sinasamahan niya, inaabot lang daw sila ng 2 oras pag-akyat at 2 oras din pagbalik. Sobrang sakit na yung paa ko dito sa moment na to. Kasi nga, ang nipis-nipis nung dala kong tsinelas. Talagang mura ako ng mura pababa at sising-sisi ako sa sarili ko kasi bakit ba naman kasi ako nagsuot ng napakanipis na tsinelas. Kaya natatawa na lang yung tour guide sa akin, si Tatay Panyong. Kasi nga, dapat daw ay bota pala ang suot ko o kaya naman ay sapatos na pangbundok talaga. Nakatungkod na nga rin ako dito sa part na to. Kasi talagang sobrang sakit na ng talampakan ko. Ramdam na ramdam ko yung mga talim ng bato. Talaga nga namang napakahirap akyatin ng bundok na to para sa mga beginner na kagaya namin. Pero napaka-satisfying kasi napakaganda talaga ng tanawin. Napakaraming puno, napaka-presko, napakalamig ng simoy ng hangin, napakatahimik. Mga huni ng ibon lang yung maririnig tsaka yung paspas ng hangin. Sulit na sulit yung pagod at puyat dito kasi talagang napakaganda. Promise, satisfying talaga makapunta dito. Sana lang ay alagaan nila ng mabuti itong lugar na ito at huwag nila hayaan masira at maging dugyot. Kaway ka bro! Success! Success! At ayan, 1 PM ng January 2, 2024, nakababa na kami ng bundok. Kumain lang kami saglit tapos diretso na kami agad sa next destination namin, yung Tinipak River. Tabi kayo ha. Ay, talong. Ito na yung Tinipak River. Nasa baba lang siya mismo ng Mount Daraitan. Yung mga ayaw umakyat ng bundok, dumiretso na sila dito sa river at naligo. Sir, papasa ako niya sa GC ng ligo. Ah, sige, sige. Napakalinis ng tubig dito. Napakalinaw. Talagang kitang-kita mo yung nasa ilalim.
No, yan o. Ay, oo man, no. Nakalimutan ko. Ay, ko pa naman bibili ako ng alak. Ah, meron mo dyan? Ano? Sige, pabili tayo. Dalawa. Pwede naman ba? Kung naman ko na kay... Pwede? Tara. Tayo. O, na pinakatok-tok. Nakita. Di pala video ka lang. Napakalamig ng tubig at napakalinaw kaya nakaka-excite talaga maligo.
At syempre, bago ako maligo, nagyabang muna ako sa picture. PM nung natapos kami maligo. At pagkatapos naming maligo, pumunta na kami sa Tawid Ilog. Naghihintay doon sa kabila yung service namin na van pauwi ng Maynila. At dito na nagtatapos yung aming Mount Daraitan experience. Sir, banda yun, kami nagpunta ni Mamo, doon sa baba. Ilog na yan.